Mga kapatid, good morning, champions! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Champion ulit tayo. Back to back. Gagawin natin back to back to back forever. Praise the Lord. Mataas pa yung hangover ng pagka-champion kahapon. To inform everyone, kung hindi nyo po alam, tayo po ay muling nag-champion sa Rich WM Family Day. And this time, hindi naging madali kasi dumaan tayo sa sa butas ng karayom. And we commend other brothers and sisters who compete yesterday. Siguro mamaya i-mention natin isa-isa, lahat. And to commend them sa kanilang pagkapanalo o pagkapanalo natin. Dito na nakatira yan yung trophy na yan. And together with that, meron pong cash rewards po yan Yung 25,000. Ano po yun? In kind. So, we will choose kung ano yung pipiliin o gusto natin na. Actually, last year, nakabili tayo ng dinagdagan ng worship team. Tama ba? O multimedia. Worship team. Meron tayong napakagandang Bluetooth speaker. This time, yung tower speaker, yung malaki. Oo nga, tama. Goods. Okay, so, meron akong gustong ipakita mga pictures sa inyo. Kasi ang title ng ating message ay Twinning. Alam niyo yung word na twinning? Kami lang nakakaintindi niyan yung mga bagong henerasyon. Ayan, tawag po dyan, twinning. Nakita ninyo? Nakakatuwa, tingnan nyo nga sa paligid nyo, baka may ka-twinning kayo ngayon na outfit. Meron ba? Di ba? Ayan, twinning ang tawag dyan. Next image. Ayan, di ba? Twinning. Di ba? Parang bidang-bida si Kuya JR. Parang lagi kami ka-twinning. What else? Sige, meron pa dyan. Ayan, twins yan. Twins yan. Kapatid ko. Actually, nag-birthday sila nung Tuesday, December 9. Si Pastor Nesty at si Kuya Ernie. Ernesto the first, Ernesto the second. Yung nasa likod, Alden the first. Next. Ayan. Ayan, di ba? Twinning. Twinning. Meron pa? Yun na yan Ito, pampalami ng basher. Twins din ang tawag dyan. Okay. Sayang-saya, siyempre. Hinahanap niya nga ako para tingnan niya kung may pagkakahawig pa kami. Ang kapal. So, ang tawag po dyan ay twinning. Okay, let's define twinning. Twinning means pairing, two things together so closely that they function as one unit. Like twins who are distinct yet inseparable. So, yun po yung mga makabagong termino. Actually, wala naman sa Old English ng twinning Ito ay mga bagong termino na na-include sa bokabularyo ng tao. Another thing is the act of joining, coupling, and linking to related things. Kaya nga, yung pananamit, yung itsura,
yung karakter, yung mayroon, yung dalawang bagay or group na nire-relate natin sa isa't isa. This is also making two realities parallel, mutually reinforcing or interdependent. Okay? Two virtues or realities which are inseparable. One naturally produces or reveals the other. Na sa Tagalog, ito po yung kakambal o kaakibat. That's why our title this morning is yung kakambal o kaakibat ng tunay na pasasalamat or twinning genuine thanksgiving. So we're talking about yung tunay na pagpapasalamat. May peki kasing pagpapasalamat tama po ba? So kung ikaw ay may tunay na pasasalamat, may mga kaakibat yon na expression sa bawat sa atin. And with this, I would like to read you 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Actually, kung titingnan po natin, ito ay mga bilin ni Pablo, 5:18, I mean. ang sabi po diyan ay, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. In all circumstances, give thanks. Let's pray. Lord, we thank you sa oras na ito na kami ay makikinig ng iyo po mga salita, na maintindihan namin kung ano ba yung tunay na pasasalamat at kung paano ito na ipapahayag, Panginoon, sa aming buhay, sa aming paglakad. Lord, I pray that this morning, masumpungan niyo po ang aming mga puso na may mga tunay na pasasalamat na nais naming ipahayag, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan, pagpapala, pabor, biyaya, at tipan sa bawat sa amin. Lord, we thank you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Twinning genuine thanksgiving. Totoong pasasalamat. You cannot fake it. Kung may tunay kang pagpapasalamat, hindi mo mapepeki iyon. Amen. Yung tunay na saya, kahapon, kagabi, napatalon ako Gusto ko nga magsayaw So, hindi mo may tatago yun Ganon din po yung tunay na pasasalamat. So, let's go directly to number 1. Gratefulness, is twinned with praise. Kapag ikaw ay may isang bagay na gusto mong ipagpasalamat o may isang bagay na tunay na talagang kapasa-pasalamat, lumalabas po yung pagpupuri. Amen. Praise is gratitude lifted above. Ito daw, yung pagpupuri daw, ito daw po yung pasasalamat na itinataas mo. Pero yung gratitude is praising rooted inward. Amen? Agree po kayo dito? Kaya po tayo nagpupuri kasi gusto natin itaas sa Panginoon lahat ng ating pasasalamat. Kinanta natin, all my life you have been so faithful. You are a good, good God. Kung kakantahin mo yan ng walang dahilan para maging ng dahilan ng pagpapasalamat sa Panginoon, then you sing that song empty. Pero when you have really something in your heart that you want to be grateful to the Lord, yung praises na yon automatically lumalabas. Kaya nga minsan, sa sobrang galak at sobrang pasasalamat na meron ka, hindi mo napapansin yung paligid mo Tama po ba? Hindi mo napapansin yung paligid mo, kundi lahat ng papuri lumalabas. So, gratitude is praising, rooted inward. So, it begins from within. Yung text po natin last Sunday,
Psalm 100, di po ba? And specifically in verse 4, ano pong sabi doon? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Hindi ho nagtapos yun doon. Yung kasunod sabi, give thanks to Him and praise His name. Yun ang sabi doon. Pakipuntahan nga natin. Psalm 100 verse 4. I would like to emphasize this through important words na binibigyan din natin ng emphasis sa point na ito. Ang sabi, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Hindi ka pwedeng sumamba sa Panginoon, nagsasabi mo nagpapasalamat ka pero walang pagpupuri. At hindi ka rin pwedeng magpuri sa Panginoon na wala kang nakikitang dahilan para ipagpasalamat sa Kanya. Pero taking all this, itong katotohanan na ito, doon sa sinabi ng Biblia na in all circumstances, give thanks. Ibig sabihin, hindi pwedeng mawala ang pagpupuri sa Panginoon, hindi pwedeng mawala ang pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi natutunan mo na sa lahat ng pangyayari at pagkakataon, magpapasalamat ka. Amen. Paano kung natalo tayo? Do you still want to praise the Lord? Yung iba nga nagpo-protesta na hindi pa nagsisimula eh. Itago natin sa pangalang Jmar. Hindi, yun ang point ko. Di po ba? Because we learn doon sa katotohanan na lahat ng bagay ay dapat natin ipagpasalamat. Then, walang sala, walang pagkakataon na sasamba ka sa Panginoon nang mayroon tunay na pagpupuri. Kasi alam mo na lahat ay dapat ipagpasalamat. Are you now in the midst of a difficult situation or battles in life? Puntahan mo yung sinabi ng Thessalonians, give thanks in all circumstances. Pasok ba yun doon sa circumstances na sinasabi? Yes. And because we are adhered to give thanks in all circumstances, therefore, may dahilan ang bawat sa atin na magpuri sa Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ano ang dahilan mo? Bakit ka nagpupuri sa Panginoon? Di ba? There's always what? An expression of gratitude, especially in thanksgiving. Kaya nga sabi diyan, and His courts with praise. Inulit na naman, give thanks, sabi, to Him and praise His name. Binigyan pa rin ng emphasis yung praise at saka po yung gratefulness, yung thanking the Lord. I hope and I pray na lahat tayo nandito ay may dahilan talaga para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Minsan we are so filled with complaints. I heard somebody told me na dapat magpasalamat tayo sa Panginoon every day we wake up kasi nakakahinga tayo ng maluwag. While there are people nandoon sa ICU, nandoon sa hospital, na struggle yung bawat paghinga. At kung minsan, binabayaran pa yung hininga. Mahal po yung oxygen eh. Di po ba? Kailangan nilang bumayad para makahinga ng maluwag. Eh ikaw, makaamoy ka lang ng konting nagre-reklamo ka na, hindi mo napapansin. Buti nga may pang-amoy ka pa eh. Amen? Buti nga malaya ka na nakakahinga ng maluwag. So, that's, I think, basic na basis ng ating pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. And in this point, remember, yung gratefulness, kakambal, kaakibat niyan, alin, yung pagpupuri. It is twinned with praise. Number 2. Madami to eh. 25 po ito eh. Okay, number 2. Gratefulness is twinned with generosity. Nag-agree po kayo dito? Hello? Hindi pwedeng maging generous ang taong punong-puno ng bitterness.
Hindi pwedeng maging generous ang isang taong maraming complaints sa buhay. Alam niyo, yung grateful person, kaakibat nun, yung generous siya sa lahat ng bagay. Generous siya sa pagpapasensya, tama? Generous siya saan? Sa pagbibigay, literally. Generous siya sa pag-ibig. Why do you think maraming mga road rage? Bakit may mga road rage? Hindi dahil lang na nagkagit-gitan sila. Nagkasalubong yung dalawang taong punong-puno, no, na maraming suggestions to respond doon sa sitwasyon ng galit at pagkainis. Pero think about this. Yung dalawang grateful person, magkaroon ng kagit-gitan na hindi sinasadya. Magkakawayan pa yan eh. Tama. Pero kung dalawang bitter person, ay murahan yan. Ganon din sa loob ng tahanan. Kapag yung anak, ungrateful, si nanay, sala sa modo, wala sa mood, ay pag nagsalubong yan. Pero yung dalawang mag-asawa na parehong grateful, nagkaroon sila ng mistakes, nasunog yung niluluto, kaka-Facebook. Kumakain niya, nagtatawanan yan. Amen. So check your heart. Because gratefulness is twinned with generosity. Nagiging generous ka sa pagmamahal, nagiging generous ka sa pagpapasensya, nagiging generous ka kahit sa pagkakaloob. Ngayon, mga basurero, pumupunta, nagkokolekta ng basura, may kasama bang sobre? Kung ikaw ay asal sa basurero, hindi mo lalagyan yon. Pero kung thankful ka, kahit minsan ay 2 linggo silang pumapalya, and yet you are thankful, ay, generous ka magbibigay. Salamat. Tama po ba? Magpapasalamat ka. Magiging generous ka. In worship lifestyle that God instilled in the hearts of His people, I'm talking about the Old Testament people, the Israelites. In terms of worship and sacrifices, there was an element of generosity. Merong elemento ng pagiging generous. Tingnan ninyo yung kanilang mga offerings that mandated by God for them to bring. Yung lamb, yung cattle, yung produce of the land. Merong elemento ng generosity. Kaya nga meron silang first fruits. Amen? Kaya meron silang tithes. Kukunin agad yung ikapung bahagi para ibigay sa Panginoon. Hindi inuuna yung gastusin sa anak, sa pagkain. Hindi inuuna yon. Kinakaltas mo na yun at dinadala sa Panginoon. That's generosity. Amen po ba? Kahit nga sa mga sacrifices, kinakailangan ang pipiliin mo the best. Walang bali. Walang blemish. That's an element of generosity. Anong ipinakikita doon? Hindi mo lang ginagawa yun kasi nire-require ka. Ipinakikita doon that you're thankful to God. Because God has given you what? Harvest. Binigyan ka ng salary. Binigyan ka ng increase ng Panginoon. And you are thankful to God. Kaya nga hindi mo may separate yung you are thankful to God at saka yung generosity. Alam nyo, nakakalungkot kung minsan, mas generous tayo sa waiter. Kung mag-tip tayo, saga-sagana, pero pagdating sa Panginoon, magdadalawang isip ka pa. Di ba? Nasaan yung tunay na pagsamba? Nasaan yung tunay na pagpapasalamat? This is knowing God and telling God that we are grateful to Him for all the blessings that we receive from Him, and we know He deserves it. Amen?
Deserving ba ang Diyos sa generosity natin? Hallelujah. Definitely. He is deserving. Let us look at how David, yung kanyang puso, when it comes to offering. In 2 Samuel chapter 24, verse 24, meron po kasi diyang giikan si Arauna. At sabi nung may-ari, huwag niyo na pong bayaran, Haring David, sa inyo na po yan. Gagamitin po yun kasi yung lugar na yun to build an altar for the Lord. Pero tingnan niyo sabi ni David po yan. But the king replied to Arauna, no, ang sabi niya, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that what? Cost me nothing. That's generosity. Alam niyo ba ang pagbibigay, mas masakit, mas masarap para sa Panginoon. I will not offer anything that cost me nothing. Nagiging madali, no, yung mga costs, nagiging madali yung generosity when you fill your heart with thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Kaya nagiging madali yung maghandog, nagiging madali yung pag-aalay, kaya nagiging magaan ang pag-awit, kaya nagiging magaan ang pagsamba. Kasi pinuno mo na yung puso mo ng pagpapasalamat. May mga mananampalataya, papasok pa lamang ng simbahan bitter na agad yung mukha Sabi niya, dami-daming Kaninang umaga lamang, pagpasok ko nahanap ako ng pandakot May dumi ng aso doon. Kung bitter ang heart mo, hahanapin mo yung aso Hanapin mo yung may-ari. O kikilalanin mo bukas. Patay ka sa betchin. The Lord is exposing us in different situations ng ating buhay to reveal kung ano yung nilalaman ng puso mo. At lagi po nating punuan ang ating puso ng maraming pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Pag nakita mo yung asawa mo, anong sinasabi mo? Lord, salamat. Diba? Binigyan mo ako ng asawa, kahit hindi kagwapuhan. Pwedeng-pwede na. Itago natin yan sa pangalang Angie. Alam niyo, number 1 basher ko yan Pinakita ko yung picture sa multimedia. Talagang ipipilit pa Sabi, hindi naman may kakaila. Pero, we must learn to identify, ano yan practice, i-exercise natin na every moment, magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat sa Panginoon. Si David, sabi niya, no, I will not offer anything that cost me nothing. Ang tanong, why we must be generous to God? Bakit tayo kinakailangan maging generous sa Diyos? Because He is generous to us. Amen po ba? He sent His own Son, Jesus Christ, His beloved and only Son to us. Kaya mga kapatid, huwag mong panghihinayangan ang magkaloob sa Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong panghinayangan ang tithes and offerings. Ano? Sabi ko nga, pinsan, pagdating sa pagkakaloob sa Panginoon, nagdadalawang isip tayo Pero pagka mag-a-add to cart ka, tsaka, di ba, walang patumangga. Oh,
Totoo, hindi. Minsan nga, kaya nga yung susweldohin mo, ubus na eh. Ka-add to cart eh. Tapos sasabihin mo kay mister, ay, na-place order ko. Style. Tapos pag dumating, hindi naman ako order, bakit? Hindi naman to yung... Sabi na sa sige, ako na magbabayad. Kilala na tayo ng mga delivery. Yan na ha. Minsan minasalubong ako sa Kalambay. Sir! Kilala mo na ako. Suki. Be generous to God. Kasi kaakibat siya ng pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Number 3. Gratefulness is twinned with contentment. Alam mo ba kung bakit nagiging mapagpasalamat ka? Kasi kontento ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi mo pa man nabibili yung bahay na gusto mo, hindi mo pa man natatapos ang pag-aaral o kurso o ambisyon na gusto mo, hindi mo pa man nakikita yung resulta ng ipinapanalangin mo, kontento ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. And because there's contentment, hindi mo may tatago yung pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Yung anak mo, kunyari, ibinigay na grade sa iyo, 74. Nakita mo yung grades niya, 74. Sabi mo, Lord, salamat. Isa na lang. Di ba? Amen. Salamat, Lord, isa na lang. Hindi, pagka bitter ka, ano ka ba, anak? Ba? At least isa na lang. Yung iba, kukumahog pa. Oh. Alam mo, na doon sa ipinapanalangin mo sa iyong anak, tutuparin ng Diyos yun. Kaya nga, yung contentment, hindi dahil hindi mo na kailangang mangarap. Kung hindi satisfied ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo so far, hindi ka pa nare-regular sa trabaho, di ba? Hindi pa na-aabot yung ipon na gusto ninyo para ma-purchase, ma-acquire ang isang property na gusto ninyo. Praise the Lord for that. At least may naiipon. At least may trabaho. Tama po ba? Nakita mo yung anak mong tambay. Di ba? Anak, ang tagal mo ng tambay. Kung bitter ka. Pero anak, alam ko. Kakaroon ka ng stable job. Amen. Yung mga tambay naman dyan, huwag niyang gawing excuse yun. May gamit din yung mga tambay, di ba? Sila yung nagbibigay ng direction sa mga naliligaw. Contentment is one of biblical virtues that God wants us to possess. Contentment flows from the attitude of trust in God's sovereignty. Alam niyo bakit yung mga Israel, napuno sila ng bitterness at complaints? Kasi hindi nila nakikita yung progress ng kanilang paglalakbay. Tapos sa sobrang bitter nila, anong sabi nila? Mas mabuti pa doon sa Egypt. Kumakain kami ng sibuyas, ganito, masasarap ang pagkain. Hindi nila nakita, sa sobrang na-bombard na sila ng kanilang sariling pananaw lamang sa buhay, hindi nila nakita yung proseso ng Panginoon, hindi nila nakita doon sa Egypt, alipin sila doon. At dahil sa sobrang complaints and bitterness na meron sila, hindi nila nakita, gumawa ang Diyos ng himala para sa kanila. Sa isang napakalaking himala na ginawa, isa doon, ay alin? Yung dagat na pula ay bumuka para makatawid sila. Amen. Alam niyo, kung minsan kapag pinuno mo ang sarili mo ng maraming reklamo sa buhay, hindi mo makikita yung himala na ginawa ng Diyos sa nakaraan sa buhay mo. Amen. Hindi mo makikita yung mga little victories that God has given you. Hindi mo makikita yung malalaking bagay that God has provided for you. Makakalimutan mo na dati 50-50 ka na pala. Di ba?
Iko-complain mo yung maraming bagay kasi doon ka na lang nakafocus. Ito po ay nagmumula doon sa attitude ng puso na nagtitiwala sa sovereignty of God. Pag sinabi nating sovereign God, He is in control. He has a purpose why you're going through difficulties right now. Bakit ka nasa banig ng karamdaman? Bakit ka nando sa pagkukulang? Bakit you're struggling with your own sin or mga misbehaviors? May process ang Panginoon. Kaya lang, kung minsan, nadidisappoint tayo. Lord, hindi ito yung na-expect ko. Yes. Kaya nga dinadala ng Panginoon sa mga ganong sitwasyon na even your own expectations ay hindi naaabot to tell you, anak, I am sovereign. You may not like what's happening right now, but I tell you, if we have a grateful heart, we will be contented simply because we trust God's process. Alam nyo, sa totoo lang, aayaw ka sa mga relasyon kapag di mo tinignan yung kamay ng Diyos. Aayaw ka sa lahat ng trabaho kapag hindi mo in-acknowledge yung sovereignty ni God. Aayaw at aayaw ka, magkakaroon ka ng complaints, bitterness, magwi-withdraw ka, or sasabihin natin, you will stop growing. Kasi, hindi mo nakikita yung sovereignty ni God. Kaya nga, yung gratefulness with contentment, it flows doon sa pagtitiwala na sinasabi mo, Lord, pwedeng hindi ko gusto ang nangyayari ngayon. Pero dahil may ginagawa ka, magiging kontento ko sa pagkilos mo. Amen. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Lagi siyang mabuti. Lagi siyang tapat. Kaya nga in 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is what? Great gain. Contentment is actually gaining. Amen. Kaya nga sabi ko, pag nakontento ka, because you appreciate and acknowledge God's sovereignty of God, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mag-i-increase. Actually, that's gaining. Nakukuha niyo po ba? When you have contentment, then that is the beginning of the increase of blessing and prosperity in your life. Hindi yung contentong pahapay-hapay ka na lang or patambay-tambay ka na lang. Yung sinasabing contentment dito, you are content with God's operation, God's works, God's leading, and God's purpose in your life. Next, gratefulness is twinned with obedience. Amen. Amen po ba? Minsan kaya po tayo nagiging disobedient sa lahat, sa opisina, sa mga boss natin, sa mga ministries, sa mga pastors, sa authorities, sa ating mga parents, sa mga husbands. Kaya tayo nagiging disobedient sa kanila because hindi na di-develop yung grateful heart eh. Nahihirapan tayong sumunod kasi there's no gratefulness in our hearts. Minsan we complain a lot sa ating employers. Pero hindi mo nakikita, yung employer mo, di ba? Faithfully, nagbibigay sa iyo ng sweldo. By the way, I would like to tell you this. Ang employer natin, hindi yung mga human employers. Ang employer natin, ang Diyos. Amen po ba? Kahit po kami mga pastor, ako, personally, I would like to tell you, hindi po ang church ang employer ko. Ang Diyos. Ang Diyos ang magpapala. Ang Diyos ang magbibigay. Our text this morning is not a suggestion, but a command. Nakita niyo po ba yung sinabi diyan sa 1 Thessalonians 5:18? Hindi po suggestion yan. Give thanks ang sabi. Iniuutos yan. Hindi po yan option, kundi ito yung sinasabi sa atin na magpasalamat lagi.
Hindi po yan multiple choice na isa doon. I mean, na letter A. Ano yung galing ng Bible quiz natin? Ng team natin. Oo. Si Ma'am Gigi, talaga naman, is nakakatuwa. Isa lang yung mali. Amen. Napilitan pa yan nung una. Si Ma'am Gigi? Lalo na kung talagang sa simula pa lang, baka... Alam niyo ba ilang ang inilamang natin doon sa second place? 1 point. At alam niyo po ba, marami sa mga itinanong, napasadahan natin sa MTM. Ang galing nga nila eh. Ako, nakalimutan ko yung pangalan ng isa lang ang natanda ko sa 3 kaibigan ni Job eh. Si Elipas, tima? Sino pa yung isa? Si Elipas. Si Sopar, di ba? At saka si Bildad. Sila, nakadalawa ako. Isa lang ang natandaan ko doon. Elipas. Hindi naman pwedeng elepante. Sabi ko, Elipas. Kaya alam niyo, mag-MTM kayo. Hindi lang nafe-feed yung ating spirituality. Nakikita natin yung mga details sa Biblia. Gratefulness is twinned with thanksgiving. In all circumstances, ang sabi, both in good and bad, convenient or not convenient, sorrows or joy, ang sabi diyan, give thanks. When you do this, you twinned your thanksgiving with obedience, and that makes thanksgiving meaningful, powerful, and spiritual. Amen. Yun po yung kaakibat po noon. Nagiging meaningful, powerful, and spiritual. Tingnan niyo po, gaano ka-meaningful yung pagpapasalamat ni Job. In Job chapter 1, verse 21, alam natin kung ano yung nangyari sa kanya. There was a count dyan sa book niya na sa sobrang pagkalipos ng kanyang sugat, alam niyo, yung pinagbasagan ng palayok, yun yung pinangkakamot niya sa kanyang mga bukol sa buong katawan. Yun po yung isa, doon na lang siya nakakuha ng comfort. Pero tingnan niyo po yung sinabi niya, listen carefully to my word. Okay? Let this be the consolation you give me. Anong sabi? 2, verse 2. Tama ba? Job 1:21. Mali yung sinend ko sa iyo na look at this. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. Pagpupuri. Diba? May the name of the Lord be praised. Alam po ninyo, this is obedience to God and to His Word. This response to His pitiful condition makes His praise and worship more meaningful. And I believe it became a sweet aroma in the throne of God. Alam niyo, yung pinakamatamis na pagpupuri, hindi yun nangyayari kapag masagana ang buhay. Yung pinakamatamis na pagpupuri, lumalabas siya doon sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay mo. Amen. You may be right now struggling a lot. You may be right now, talagang parang dumadaan ka sa butas ng karayom. Ay, naman yung family day, no? Dumaan talaga tayo sa butas ng karayom. Kaya sweet yung victory eh. Yung pinakamatamis na pagpupuri, napuproduce yan sa mga sitwasyon na para bang ikaw ay nililigis ng sitwasyon. Remember the incense
tinuro ko na sa inyo, di ba, yung insenso. Yan ay komposisyon ng iba't ibang mga resins. Ano ho? At hindi ho basta-basta yan, kundi ginrind po yan, dinurog. Ano ho? Pinagsama-sama, exclusively yung mga ingredients na yun ay para sa Panginoon, dinurog talaga. Ano ho? At dinala sa templo o sa tabernacle at yun po yung sinisindihan doon. And that became what? A pleasing aroma sa samyo ng Panginoon o sa pang-amoy ng Panginoon. May mga pagkakataon talagang parang ginagrind ka ng sitwasyon. Talaga bang, napansin ninyo yun? Iba't ibang resin yun eh. Onycha, di ba? Frankincense, ang dami po niyan. Pinagsama-sama. Pagka yun po ay ginrinded na, hindi mo na ma-identify doon kung ano yung onycha, ano yung shellfish o shell na galing sa dagat, ano yung dakta, na pinagsama-sama doon. Hindi mo na ma-identify yon. Minsan, talagang dudurugin tayo ng Panginoon. Pero doon sa grindings na yon, nawa lumabas yung insenso ng pagpupuri. Insenso na mabangong samyo sa Panginoon. Therefore, if you are under pressure, under difficult situations, suffering so much, mga kapatid, respond in thanksgiving as your obedience. Then from within you, there is an inward peace, calmness, and hope in the works and wonders of God. Yun yung maganda doon eh. Nagkakaroon ka ng kapanatagan. Last, yun, amen. Gratefulness is twinned with joy. Kaya, Pastor Byron, mapalad to eh. Laging may joy eh. Tama ba, Joy? Amen daw. Joy is gratitude made visible. Totoo naman, di ba? Pagka ikaw may pagpapasalamat, nakikita yun sa mukha. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Meron bang joy? Si Joy, kahit Joy ang pangalan niya, pero not all the time. Di ba? Naka-smile. Lalo na pag pinag-usapan ng tuition fee ni Jill, nako. But ang point if there's gratitude in your heart, there's always joy. Minsan nga sinasabi natin, pambihira ka, ang hirap, ang 4 na letra na nga lang yung pangalan mo, ang hirap pang spellingin, di ba? May mga taong ganyan, hirap spellingin ng ugali eh. Pero put joy in your heart. Everything will be what? Expressed. No, with something na magiging blessing. A grateful heart cannot remain joyless. Amen. A joyless heart has usually forgotten how to give thanks. Kapag ka-joyless ang puso mo, makakalimutan mo magpasalamat. Gratitude produces joy. Joy expresses gratitude. Ang galing ng play of words. Gratitude produces joy, and joy expresses gratitude. Kaya nga, mga kapatid, mas magandang maging grateful tayo sa mga tao, sa pang-araw-araw nating nakakasalamuha. Yung tindera sa palengke, di ba? Mahal-mahal naman yan. Hindi, mag-thank you ka. Ay, salamat ha. Ang ganda ng iyong ngiti. Sariwa ang paninda mo. Kahit medyo mahal. Pero, salamat. Di ba? Hindi yung, hanap talaga ko na iba. O, kapipili mo, yun. Yung hasang, no, bilasana. Be joyful. And in conclusion, mga kapatid, Thanksgiving has expressions that you cannot hide. Totoo po ba? Kapag ka mayroon kang ipagpapasalamat at lagi yang nasa puso mo, hindi mo maikukubli yan. Lalabas at lalabas yan. You cannot fake genuine thanksgiving.
Hindi mo mapepeke yon. You want to share it to someone with excitement. Tama po ba? Di ba? Pagka may something ka na, gusto mo yung ano. Kaya nga kahapon, nanalo tayo sa Bible quiz. Ako na una. Champion tayo sa Bible quiz. Pag may joy, may something na ipagpapasalamat. Amen po ba? Pero isipin ninyo, yung taong bitter, ano mga sineshare niyan sa social media niya? Di ba? Sana all, sabi niya. May mga kapitbahay tayo talaga. Ang dami mong patama. Pero kung joyful yung heart mo, di ba? You're excited. Sabihin mo sa asawa, sabihin mo sa anak mo, excited ka. Sabi ng anak ko, sabihin ko ba? Wag na. Sabi, kaya ayoko magbibigay sa inyo ng mga grades kung kani-kaninyo pinapasa Well, that's the joy na hindi makontain ng mami niya So, di ba? Mayroong excitement. Kung yung asawa mo nagbuntis, di ba? First baby, second baby, at yun ay nakaplano talaga, hallelujah, di ba? Hindi mo makontain yun sa sarili mo. There's excitement. Kasi you want to thank the Lord for what He's doing in your life. May kanta nga tayo, di ba? When you're happy and you know it. Di ba? When you're grateful and you know it. Clap your hands. You share it. Kaya nga, this message, brothers and sisters, ito'y pagpapakita na God, through the writings of Paul, telling you and me, now we must be thankful in all circumstances. And that gratefulness na meron tayo sa ating buhay, may mga kaakibat po yan na makikita. Ando ng pagpupuri, ando ng generosity, nando ng contentment, nando ng obedience, nando yung joy. Amen. Let's pray. Hallelujah. Yes, I want you to bow down, and I want you to close your eyes, and I want you to once again, enjoy the presence of God in His courts with praise. As we entered with thanksgiving, pwede ba nating punuin ang pasasalamat ang lugar na ito? Pasasalamat na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yes, pasalamatan mo ang Panginoon. Maybe walang mga grandstanding na mga pangyayari. This time, ask the Holy Spirit, Oh Holy Spirit, remind me of the things na kinakailangan kong maging pagpasalamat. And be thankful to God. Everybody, let's all pray and let's express our thanksgiving sa Panginoon. Hallelujah. Praise your name, God. Thank you, Father. You have something to be thankful to the Lord for, pwede kang tumayo, kapatid. And as you're standing, purihin mo ang Panginoon. Yes. Stand right where you are. Pagtayo mo, sinabi mo, Lord, this is my expression of thanksgiving, of praise. Hallelujah. Yes. Yes, purihin mo ang Panginoon. Kapatid, hindi ito tungkol sa nararanasan mo presently.
Pwedeng may problema ka, pwedeng may pangangailangan ka, pwedeng masakit ang kalooban mo, pwedeng naandun ka sa gitna ng pagsubok, pakikibaka laban sa kasalanan. Hearing this message, yeah. Siging Jehoshaphat nga eh. Ang daming kaaway naghihintay sa kanya. But they began praising the Lord. And that praises and that thanksgiving, that kind of worship, yun nagbigay sa kanya ng victory. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Oh, Father God. Hallelujah. Yes. Goodness of God. Hallelujah. Yes, let's respond to the message that you hear this morning. He is good, and indeed, He is forever good in our life. Let's express our gratitude, our thanksgiving sa Kanya. Love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing again yung first one. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, and I will sing of the goodness of God. In all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. Everybody sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of
Father God, you are indeed faithful sa amin. Walang dahilan, Panginoon, upang kami ay hindi maging mapagpasalamat. Wala rin bahagi sa aming buhay na hindi mo alam, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami because we are going through your process. A process, O Lord, na purposeful. A process, O Lord, at the end. Ito po'y para sa kabutihan namin, Panginoon. You have been so faithful, O Lord. Increasing our faith, increasing our life, Lord. Showing us your favor. Fulfilling all your promises to all of us. Lord, we thank you. Kaya Lord, ituro niyo po sa amin na palagian. Hindi lamang kapag linggo, hindi lamang kapag kami sama-samang sumasamba, kundi sa bawat pangyayari, bawat pagkakataon, moment by moment, Panginoon, develop mo sa aming puso a grateful heart, Panginoon. Pagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Ama, salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. Purihin ka sa iyong kadakilan. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. Amen.